"Who do people say that I am?" And the disciples gave several answers from the people, coming from the crowd. But Jesus was not interested in knowing what the people say. That's why at the end, Jesus asked them, "What do you say that I am?" Hindi yung kung ano yung sinasabi ng tao sa labas, kundi kung ano yung sinasabi nyo. Sino ako? And here Peter replied on behalf of the 12, "You are the Christ, the Son of the living God." Galing. Galing ng sagot. Kaya't pinuri siya ni Jesus at binigyan ng kapangyarihan. "Ikaw ay Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia." Itinaas niya si Peter sapagkat ipinahayag ni Pedro ang kanyang pananampalatayang si Jesus ay hindi karaniwang guro. Pero sa katapusan ng misa, yung itinaas ay inilagay sa tamang paglalagyan. Kasi sabi ni Jesus, "Get behind me, Satan. You are an obstacle to me." The same Peter that was exalted earlier was put at the proper place. Bakit? Kasi kinontra ni Pedro kung ano yung plano ng Diyos. Alam nyo, mga ginigili kong kapatid, ito'y isang pagpapaalaala sa atin na ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang pagkilala kung sino siya. If I ask you now, who do you think Jesus is? And you will give good answers. You will tell me, He is the Son of God, He is the Lord, He is my Savior. But that is just one side of discipleship. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lang yung pagpapakilala o pagtanggap kung sino siya, kundi nangangahulugan dito ng pagsunod sa kanyang mga plano. Yun ang hindi nakuha ni Pedro. Sabi niya, "God forbid, Lord, hindi namin hahayaan." Hindi namin hahayaan. Bakit? Kasi si Pedro, siguro, gusto lang sumunod kapag maganda ang panahon, kapag maganda ang takbo ng buhay. Pagdating ng paghihirap, pagdating ng krus, ayaw na. Kaya sinabihan siya ni Jesus, "Demonyo, punta ka sa likod ko. Sagabal ka sa plano ng Diyos." And mga minamahal kong kapatid, ito'y isang paalaala sa atin na ang pagsunod natin kay Kristo ay hindi lamang sa mga panahon na maganda, sumisikat ang araw, kundi maging sa panahon ng may bagyo, ng may pagsubok, ng may krus. Minsan binibiro ko yung ibang mga Katoliko no? Nakikita ko kayo sa simbahan pag magandang panahon Pag umulan na, nawawala kayo no? Di ba? May mga ganun no? Parang butas yung bumbunan. Natatakot mabasa. But my dear brothers and sisters, today in the gospel, Jesus is reminding us, following Him entails both knowing Him and doing His plan. Following His plan. Kaya mga minamahal kong kapatid, kapag may dumarating na problema, kapag may mga pagsubok na hinaharap, sabihin na lamang natin sa sarili natin,
It's part of the game. It's part of my discipleship. No one, even the Lord, is exempted from carrying the cross. Kaya nga, wag nating hilingin na wag tayong bigyan ng krus. Hindi yun, posible yun eh. Kundi hilingin natin sa Panginoon, Lord, pag may dumadating na krus, bigyan mo ako ng lakas upang mapasan ko ito bilang bahagi ng pagsunod ko sa iyo. Amen.